Okay, good morning mga idol. For this video is isi-share ko yung recently ginagawa ko sa aking mga epic items na nalulot except for weapon. So, for example, ganito. Nakalot ako ng isang Azamisan na armor na chest piece or upper armor. So yung gagawin ko dito, instead na ibenta ko siya sa next market, kung titignan natin yung next market, yung cheapest na unappraised or not appraised na Azam Isan armor is only 57.9. So around mga 49 pesos lang yung income mo dyan. Ano naman yung i-incomein mo sa 49 pesos? And mind you, if ikaw ay bibili ng gold, for every, let's say, 150 pesos, that's only 300 diamonds. Now, to get the value out of your epic armor, it's more wiser to sell it dito as diamond. Sell mo ng ganyan. Yan, sell natin dyan. Babaan natin ang isa para tayo or yung item natin yung pinaka first na mabibenta. Yan. Now, let's do simple mathematics. Simple mathematics. Dito tayo. 122 plus 233 plus 123 478, no? 478 based dito yung $3 nila. Sabihin na natin $3 or ito $4 nila is 500, diba? 500 diamonds. Yung tatlong items mo muntik nang maging 500 diamonds. And ngayon the next question is, anong gagawin ko sa diamonds? Dito yan. Kapag kumikita ako ng diamonds, dito ko ginagastos. Dito naghahanap ako ng cheap. Ito kasi nalulot lang 'to eh. Kaya di ko bibilhin yan. Possibly dito ko gagastos yan because this is a little rare. Dito ko gagastos or dun sa mga items na slightly cheaper and then it's hard to obtain, lalo na yung mga items na nababasag. For this one, for example, the Red Sun Sword and Shield, pag nag-plus 8 na yan, meron ng chance mabasag. Kaya yung mga codex na ganyan, yung panggagastusan ko. And kasi sa codex, nagiging permanent yung stats na ibibigay niya. Currently, nasa 241 ako. Pag pumitik ako ng isang codex, let's say ito, pag binili ko to, magkakaroon ako ng additional 3 sa defense. And the overall effect of this is dito makikita sa activated stats. So, nasa 241 ako ngayon. Yung overall na effect is 130. Pero including na yung event. Kasi may event ngayon eh. Yan. So, I think right now it's more wiser to sell your epics for diamonds compared to real cash. Lalo na kapag nagpapalakas ka pa lang. Early part of the game, kasi yung game na to is mga 60 days na or 2 months. Early part of the game, talagang mas wise na real cash muna kasi bumabawi tayo sa investment, yung sinasabi nilang ROI. But this time around, nagiging cheap na yung bilihan ng items. So it's more wise to sell the epic items as diamonds. There's another workaround, yung sinasabi nilang ang tawag nito, i-dismantle natin yung epic. But it's hindi ganun kalaki yung yield. I will show you. Kunin natin itong venen ko na health. Okay? Now, hindi ko i-upgrade kasi bababa yung price. Pero, pag i-dismantle natin yan, the highest possible yield is only 425.
assuming na nasa top ka, kasi range yan 364 to 485. So sabihin natin times 2, 485 times 2, that's only 970 temporal pieces, no? And magkano lang naman yung yield mo sa temporal piece? Ngayon nasa 100 plus lang temporal piece. Kasi isa rin to sa pwede mong pagkakitaan, no? 110 pesos, dalawang epic yun, di ba? So para sa akin, it's much more wiser na for temporal pieces, yung mga rare lang yung i-burn natin dyan. But for epic items, benta natin dito. For me, and if you think na mali ako or I am doing this the wrong way, well, feel free to tell me or comment. Kasi pag-aaralan ko yan and I might learn from you. So, yun lang for this video and keep grinding.